Ito ang balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, matapos nga po magbigay ng interes ang dating bantamweight undisputed at ngayon unified champion sa junior featherweight na si Naoya Inoue sa kanyang mortal na karibal na si General Casimero, kung saan ayon sa kanilang mga idol, matapos daw lipunin ni Inoue ang lahat ng titulo sa 122 pounds kapag natalo nito ang ating kababayan na si Marlon Tapales sa bakbakan. Hindi daw muna magmamadali ang kampo ni Inoue na umakyat ng timbang at labanan muna ang mga halimo sa dibisyon kagaya ni Luis Nere at Casimero para patunayan na maging ganap na hari si Inoue sa super bantamweight. Bagamat bukod dito mga idol, sa interes ng kampo ni Inoue na labanan si Cuadro Alas dahil nga isa ito sa mga halimo sa 122 pounds. Kaya isa pa daw sa mga rason kung bakit gusto talaga harapin ng Japanese monster ang Pinoy dahil gusto daw pagbigyan ni Inoue ang kanyang mga kababayan sa gusto nilang mangyari, ang labanan si Casimero at durugin ang pinong-pino sa harapan mismo ng mga Japanese boxing fans para makabawi man lang daw sila mga idol sa pag-disrespect ni Cuadro Alas sa kanilang Japanese hero na si Inoue. Well, nakakatawa lang isipin mga idol na ngayon pala nagkaroon ng chance ang kampo ni Inoue para angasan pabalik si Casimero. Pinagtataka natin mga idol, bakit hindi nila ito ginawa dati pa? Nandun na tayo mga idol sa point na kinasa na ang bakbakan ng Hapon at Pinoy matapos mapanalunan ni Cuadro Alas ang WBO title kay Solani Tete. Pero hindi lang natuloy dahil sa COVID-19. Pero nang bumalik na sa ayos ang lahat, bakit mas pinili pa ng Team Inoue na labanan si Jason Maloney imbis na makipag-unification fight ito kay Casimero? Gayon pa man na wala naman sila problema na labanan ng Pinoy dahil siya mismo ang nagpupush na ituloy ang laban nila ni Inoue. Yun talaga sana mga idol ang Casimero na gusto natin makita na makalaban ni Inoue. Yun talaga kasi ang peak prime ni Cuadro Alas. Hindi naman natin sa minamaliit ngayon ang bagsik ni Casimero. Sa katunayan nito, halimaw pa rin siya hanggang sa ngayon. Pero marami na pinagdaanan na stress ang 3 Division World Champion na Pinoy dahil sa mga nangyari sa kanyang karera na halos 2 taon ito hindi nakalaban sa bakbakan. Kaya hindi talaga tayo masisisi mga idol na sabihin na threaten talaga ang kampo ni Inoue dati sa kung ano man bagsik ang meron noon si Casimero. Pero sa ngayon nakagain na sila ng kumpiyansa sa kanilang sarili matapos mapanood ang mga huling laban ni Cuadro Alas sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, viral nga po ang ipin ng unbeaten legend Floyd Mayweather Jr. na tumalsik sa naging laban nito kay Marcos Maidana kung saan nangyari ito sa rematch ng dalawang fighter matapos matamaan ni Maidana na malutong na counter na sumakto talaga sa gitna ng mukha ni Floyd. Nadroge talaga dito si Mayweather mga idol. Buti na lang talaga patapos na ang round na yon dahil kung sakaling may oras pa, malamang dadaanan talaga si Kalbo ng bagyo sa ibabaw ng lona. Isa kasi si Maidana sa magagaling na finisher boxer. Sa nakikita natin sa laban mga idol, walang pa naman talagang estilo ni Floyd kay Maidana dahil sa mga awkward na galawan nito sa bakbakan. Magaling lang talaga si Mayweather mag-adjust sa kanyang galawan sa gitna ng laban. Pero kung nakipaglaban si Floyd mga idol ng harapan kay El Chino, kagaya sa ginawa nito sa laban niya kay Canelo Alvarez, hindi na tayo magugulat mga idol. Nauubusin talaga ni Maidana ang ngipin ni Floyd. Bawat bato kasi ng combination ni Floyd. Nakakatanggap ito ng malakas na counter sa muka galing kay Maidana. Samantala dahil ginawang kwintas o souvenir ni Marcos Maidana ang tumalsik na ipin ni Floyd, marami tuloy ng mga boxing fans mga idol ang nagsasuggest kay Maidana na ipa-auction ang ngipin ni Mayweather para kumita daw siya ng $1 million dito. Subalit wala pang may naging sagot si Maidana patungkol dito. Pero hindi na tayo magugulat mga idol na gagawin niya ito dahil isa din po si El Chino sa mga gangster o makukulit na boxer sa boxing sports.